May mga alaala na kahit anong tagal nananatiling sariwa. May mga boses na kahit ilang taon na ang lumipas, malinaw pa ring bumabalik sa pandinig mo. Minsan, isang simpleng microphone lang ang kailangan para bumalik lahat ng damdaming pilit mong nililimot, mga sulyap, mga titig, at mga lihim na hindi mo kayang banggitin kahit sa sarili mo. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa at mga lihim na hindi madaling ikwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa at laging totoo. Ngayong gabi, isang kwento ang magbubukas ng pusong matagal nang isinara. Isang kwento ng pagnanasa, pag-aalinlangan at ang tensyon sa pagitan ng tatlong pusong nagtagpo pero hindi alam kung saan patutungo. Bago ang lahat, kung bago ka sa M2M Desires, huwag mong kalimutang mag-subscribe, i-like ang video at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga kwentong tulad nito. Mga kwentong may bigat, lalim at tapang. At syempre, isang taos-pusong pasasalamat kay Rodel Eric De Castro. Salamat sa tiwala, sa pakikinig, at sa pagiging bahagi ng ating lumalawak na pamilya. Magandang araw po sa inyo, Kuya Will, at sa mga avid listeners nyo. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Ivan, 28 taong gulang. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay ang buhay pag-ibig ko namin ng kambal na sina Dexter at Daryl. Ang kambal po na ito, Kuya Will, ay mga pinsan ng kaibigan kong sina Joey at Lisa. Nagsimula po ang kwentong ito noong naligo kami sa isang sikat na beach dito sa lugar namin. That time, Kuya Will, night swimming po iyon bilang parte ng batch reunion namin noong high school. Umaga pa lang, abala na ang lahat sa paghahanda. Mga gamit, lulutuin at mga dadalhin. Kasi doon mismo sa private beach resort, kami magluluto ng pagkain. Lumipas ang ilang oras at bandang 2:00 ng hapon ay nagsimula na kaming mag-ayos ng gamit at ikarga ang mga gamit sa sasakyan. Excited na ang lahat na bumiyahe papuntang beach. Actually, Kuya Will, itong sina Dexter at Daryl ay hindi ko pa talaga kilala noon. Isinama lang sila ni Lisa at Joey, mga pinsan ko na batchmate din namin. Mga bandang 5:00 na ng hapon kami nakarating sa beach resort. Habang binababa namin ang mga gamit mula sa sasakyan, sinalubong kami ni Lisa sa entrance gate. Nauna na pala silang dumating. Paglapit niya, nagbeso-beso ang bawat isa sa amin. Kasama ko sa biyahe noon sina Irene, Jasmine, Henry, Christopher, Shalimar at marami pa, Kuya Will. Siguro mga 18 kaming batchmates na dumalo. Hindi pa kasama sina Dexter at Daryl. Pati na rin yung 2 babaeng kasama nila na ayon kay Lisa ay mga girlfriend daw nila. Kuya Will, nung nailapag na ang lahat ng gamit, ang mga pagkain sa mahabang lamesa at ang mga lulutuin naman sa kusina, parang nagsimula na rin ang kasiyahan. Dumating na rin ang lahat. Yung iba nagkukwentuhan na tungkol sa mga nagdaang taon sa kani-kanilang buhay. Yung iba naman, ayun na, nagmamamarites, alam nyo na po, Kuya Will. Kahit may group chat ang batch, iba pa rin kapag face-to-face ang tsikahan. Pero ako, nagulat, Kuya Will. May mga mukha akong nakita na hindi naman pamilyar sa akin. Yun pala, sila na yung kambal, sina Dexter at Daryl. Bigla akong hinila ni Lisa para ipakilala sa kanila. Nahihiya pa ako, pero pinilit talaga ako ni Lisa, kaya wala na rin akong nagawa kundi makipagkamayan. Kuya Will, nung nagkakamayan na kami ni Dexter, ewan ko ba, para akong kinuryente. May kung anong kilig at kaba na dumaloy mula sa kamay ko, diretso sa puso ko. Napamura ako sa isip ko, Kuya Will, oh shit, ang pogi naman ng mga to. Kambal pa. Maya-maya,
Tinawag naman ako ni Toto. Kami kasi ang na-assign sa kusina. Dalawa lang kami, ako at si Toto. Habang nagpiprito ako ng lumpiang gulay, si Toto naman ay abala sa garlic chicken. Tapos, lumapit sa amin yung kambal at nagtanong, "Bro, pwede ba kaming tumulong dyan?" Sabi nila kay Toto. Sabay pa kami ni Toto na sumagot, "Pwede naman." "Anong pwede naming gawin?" Tanong ni Daryl. "Sige, kayo na lang siguro mag-ihaw ng barbecue. Okay lang ba?" Sagot ni Toto. "Yun ba? No probs," sagot ni Daryl. "Ako na lang siguro dito sa inihaw na bangus," dagdag naman ni Dexter. "Oo nga naman bro, para may silbi ka rin," sabay biro ni Daryl sa kakambal niya. That day, ang mga pagkain namin ay puro isda, chicken barbecue at fried chicken, walang pork. Kasi may batchmate kami na kapatid nating Muslim, kaya bilang respeto sa kanila, hindi kami nagdala ng kahit anong baboy. Mga dessert naman, ang dami rin. May macaroni salad, spaghetti, buko pandan, at marami pang iba. Sobrang dami talaga ng pagkain, parang handa sa fiesta. Nung magdi-dinner na kami, si Evelyn na ang nag-lead ng prayer para makakain na ang lahat. Pagkatapos kumain, isa-isa nang inilabas ang mga alak. Sa mga babae, may wine at light drinks. Sa amin naman, mga boys at kami ring mga Becky, Red Horse ang iniinom. Actually, hindi lang naman ako ang bakla sa batch namin. 4 kami. Si Joanne, si Dominador, aka Donna. Si Joennifer, na tinatawag naming Joe. At ako. Sobrang saya ng lahat habang nagiinuman kami. Hindi maiiwasan ang tawanan, biruan, at jamming. Yung iba, bigla-biglang lumalabas ang mga secret, mga past crush, at love life nila. Lalo na nung mga panahong nililigawan pa nila ang mga kaklase namin. Pero ako, tahimik lang. Titig lang ako kina Dexter at Daryl, salit-salitan. Hindi ko maintindihan kung anong meron, pero may something talaga sa kambal na yon. Si Joanne naman, ayun, panay ang pa-cute kay Dexter. Panay tanong, "May asawa ka na ba? Single ka pa ba?" Mga ganyang pabebe style. Nakakatawa talaga, Kuya Will. Si Donna naman, parang may gusto rin kay Daryl. Panay ang abot ng shot ng beer sa kanya. "Uy, dahan-dahan naman. Katatapos ko lang ng isang shot sabi ni Daryl kay Donna. Sabay tawa. Tapos may sumingit na babae sa usapan at biniro, "Basta may alak, may balak." Tawanan na naman ang lahat. Pero habang abala ang lahat sa tawanan at kulitan, napapansin ko si Dexter. Panay din ang tingin sa akin, lalo na kapag kumakanta na ako. Kuya Will, habang tumatagal ang inuman, mas naging lively ang paligid. Kumanta na ang ilan, at syempre, hindi mawawala ang videoke sa isang Pinoy gathering. Biglang iniabot ni Joanne ang mic kay Dexter. "Ikaw naman, kantahan mo kami," pabirong sabi niya. Pagkakuha ng mic, tumayo agad si Dexter sa harap. Intro pa lang ng kanta, napawaw na agad ang ilan. May mga pumalakpak, pati ako, napapalakpak na rin kahit mahina lang. Ang kinanta niya, "Minamahal Kita" ni Freddie Aguilar. Ang galing, Kuya Will. May lalim, may emosyon. Parang ramdam na ramdam niya yung kanta. Napatingin tuloy kaming lahat sa kanya habang kinakanta niya yon. Tahimik lang ako, pero sa loob-loob ko, napabilib talaga ako. Pagkatapos ni Dexter, ako naman ang napiling kumanta. Kunwari pa ako na hindi marunong, pero alam naman ng batch namin na may boses ako. Ako kasi ang madalas kasama ni Joanne sa mga singing contest noon sa school. Kapag may event, kami talaga ang pinanglalaban ng section namin. Bigla na lang kinuha ni Lisa ang mic mula sa mesa at iniabot sa akin. "Oh, ikaw naman. Huwag ka nang pa-demure dyan," sabay tawa niya. Ang kinanta ko, "Ikaw Ay Ako" ni Morissette at Clarice. Kuya Will,
Nung dumating na ako sa mataas na part ng kanta, yung birit talaga, naghiyawan na ang lahat. Ang kambal, halos mapasigaw na sa kilig. Biglang nagsalita si Dexter, "Pwede mag-request?" "Sure, ano yon?" Sagot ko. "Akin ka na lang ni Morissette," sabi niya habang nakangiti. "Okay ba?" Sagot ko. Pero sa totoo lang, kinilig ako, Kuya Will. Pagkatapos ko kumanta, lumapit ulit si Dexter. "Ang galing mo palang kumanta, Ivan," sabi niya sa akin. Napangiti lang ako. Pero sa loob ko, parang may fireworks. Hindi ko alam kung epekto lang ba yun ng alak o may halo ng totoong kilig. Maya-maya pa, hindi na namin namalayan. Nakailang case na pala kami ng Red Horse. Gabi na rin, Kuya Will, 11:00 na ng hating gabi. Yung mga girls, matitibay din. Hindi pa natutumba, patuloy pa rin sa maritesan. Kami namang 4 na Becky, tawa lang ng tawa. Alam mo na, panay lalaki ang hinahanap ng mga mata namin. Hanggang sa napansin ko, paikot-ikot na lang kami. Sabi ko tuloy, "Mga besh, umupo muna kayo. Nakakahilo, nakakaikot. Ang gulo nyo talaga." Tawanan na naman. Ang saya lang, Kuya Will. Pero sa gitna ng lahat ng tawanan, panakaw pa rin ang tinginan namin ni Dexter. At doon nagsimula ang mas malalim pa naming koneksyon. Maya-maya, lumapit na sa amin ang 2 babae na kasama ni na Dexter at Daryl. Doon ko lang nalaman na mga jowa pala nila yon. Hindi ko talaga in-expect kasi ang bilis ng mga pangyayari. Bigla na lang sumigaw si May, isa sa mga babae, at walang pasabing tinapon kay Joanne ang isang baso ng beer na may yelo pa. Nagulat talaga si Besh Joan. Napaatras siya sa lamig at lagkit ng beer na tumama sa kanya. "Girl, anong problema mo?" Galit na tanong ni Joanne. Sabay akmang sasabunutan na sana si May. Pero mabilis ang mga lalaki. Agad silang umawat. Bago pa lumala ang sitwasyon, hinila na ni Dexter si May papalayo. Dinala niya ito sa loob ng kwarto para pakalmahin. Pansamantala naming pinatay ang videoke. Tahimik kaming lahat habang nag-uusap-usap na parang emergency meeting ng batch. Nagsalita si Lisa, halatang nahihiya. "Mga besh, sorry talaga ha. Ako kasi ang nagyaya sa kambal. Hindi ko alam na isasama pala nila ang mga jowa nila. Promise, hindi ko ito in-expect." Maya-maya, nagsalita rin si Daryl. "Mga brod, mga sis, ako na po ang humihingi ng pasensya para sa inasal ni May. Uuwi na lang siguro kami. Baka masira pa ang magandang reunion nyo dahil sa amin. Actually, hindi naman talaga kami dapat kasama dito eh. Napilit lang din kami ni Lisa, kaya kami sumama. Ang hirap talaga kapag may jowa kang selosa." Dagdag pa ni Daryl, sabay lingon sa kasama niyang babae. Kaya sinabihan ko na siya, "Easy ka lang babe, wag mo gayahin si May. Tingnan mo yung ginawa niya. Nakakahiya sa batch na to." Habang lahat ay abala sa pag-aayos ng tensyon, ako naman, tahimik lang sa isang sulok. Ramdam ko yung bigat sa dibdib. Nakaramdam ako ng kaunting pangamba na baka humaba pa ang gulo sa pagitan ni na Dexter at May. May halong pag-aalala rin dahil gabi na, tapos uuwi pa sila at alam kong lahat kami ay may nainom na. Pero ang pinakamasakit sa lahat, yung panghihinayang na baka hindi ko na makita ang magandang ngiti ni Dexter. Yung ngiting kahit sandali lang naming naibahagi. Ngiting parang may sinimulang hindi patapos. Napabuntong hininga na lang talaga ako. Maya-maya, nagsalita na ako bilang vice president ng batch namin. Actually, Kuya Will, si Joanne talaga ang president. Pero dahil abala pa siya sa pag-ayos ng sarili pagkatapos ng gulo, ako na muna ang umako ng salita. "Guys,
Sabi ko, ituloy lang natin ang event. Walang uuwi. Kung pwede lang, kalimutan na natin ang nangyari. Magpatawaran na lang tayo. Sayang ang gabi, sayang ang samahan. Tumango ang ilan. Ramdam pa rin ang tensyon. Pero unti-unti na ring bumabalik ang dating sigla ng paligid. Umakyat kami ni Daryl para tawagin si Dexter sa kwarto. Pagbukas ng pinto, nagulat kami. Nakapag-empake na si May. Mukhang desidido na talagang umalis. Si Dexter naman tahimik lang sa isang sulok. Nakapamaywang, halatang pigil ang inis. Kita mo sa mukha niya, galit talaga siya. Lumabas si Dexter at diretsyong bumaba. Wala siyang imik, dumiretso lang sa may tabing dagat. Parang kailangan niya munang palamigin ang ulo. Si May naman, hindi na napakiusapan ni Daryl at ng kaibigan niya. Sabi ni May, magpapasundo na lang daw siya sa kapatid niyang may motor. Dumating ang kapatid niya, kinausap siya sandali at umalis na rin sila. Tahimik ang paligid pagkatapos noon. Parang may iniwan na bigat. Hindi pa rin matanggap ng ilan ang ugali ni May. Sabi ni Daryl, ganyan daw talaga siya. Medyo may kaartehan. Lumaki sa buhay na mayaman kaya may pagkamatapang, may attitude. May kaya rin naman sina Dexter pero mas nakakaangat daw talaga ang pamilya ni May. Ilang minuto kaming tahimik, walang gustong magsalita. Pati ang simoy ng hangin sa dagat parang nakikiramdam. Pero bigla na lang sumigaw si Donna. Patawarin tong mga baklitang to eh, sabay palakpak. Mga bakla, anong oras na? Anong peg nyo, may namatayan? Ang lulungkot nyo. Sabay tumayo at kumaway sa lahat. Naku, pumunta tayo rito para magsaya, hindi para malungkot. Sige na, tuloy ang ligaya. Nagkatawanan ng lahat. Si Donna talaga, Kuya Will, ang laging may dalang katatawanan. Parang alam niya kung kailan niya kailangan basagin ng katahimikan. At sa isang iglap, parang nareset ang mood. Nagsimulang magngitian ulit ang mga tao. Bumalik ang videoke at unti-unting binalikan ng lahat ang saya ng gabi. Maya-maya, nilapitan ko si Dexter. Nasa tabi siya ng dagat, naninigarilyo mag-isa. Dex, ba't andito ka? Tara na doon, sabi ko sa kanya. Kung iniisip mo pa rin yung kanina, wala na yon. Ano ka ba? Sa mga event, hindi talaga maiiwasan ng ganong pangyayari. Humitit siya ng yosi, sabay sabing, pasensya ka na Ivan ha. Naku, okay na yon. Okay na rin mga friends ko, nakausap na namin ni Daryl. Kaya halika na, doon tayo. Walang KJ dito ha. Ngumiti siya ng bahagya. Tapos tumayo. Sabay kaming naglakad pabalik sa mesa kung saan nagiinuman pa rin ang lahat. Lisa, asan na si May? Tanong ni Dexter. Umuwi na. Sagot ni Lisa, medyo inis pa. Ganun ba? E di enjoy mo na lang ang gabing to. Hayaan mo na yon, sabi ko. Nag-agree naman lahat na mas mabuti na ring umalis si May. Iwas gulo na rin. Kuya Will, tuloy-tuloy lang ang inuman at videoke namin. Masaya pa rin ang lahat kahit may ilang tensyon kanina. Para bang wala nang nangyari. Habang nagkakantahan pa rin kami at tuloy ang kulitan, may nagyayang lumusong sa dagat. Game naman agad yung iba. Yung iba, naiwan sa mesa. Tuloy ang shot at kantahan. Hindi ko inexpect ang sumunod. Habang nasa gilid kami ng dagat, bigla na lang naghubad ng t-shirt at shorts ang kambal. As in, wala man lang pasabi, kaya halos mapasinghap kaming lahat. Shocking talaga, lalo na sa amin mga Becky. Pinagpala ang kambal. Kita mo naman kahit nakabrief na lang sila, swak na swak sa panlasa naming mga Becky. Sigawan talaga, as in. Pagkatapos nilang lumusong at mag-swimming, umahon sila sandali. Tapos bigla na lang nila akong hinila. Tara na, Van. Sabay natawag ni na Dexter at Daryl.
Wait lang, Dex, Dar. Di pa ako nakakapag-alis ng damit at shorts. Sabi ko habang nagtatawanan ng iba. Wow, ha, wag mo sabihing magtutupis ka pa. Sabay tawa ng Kambal. Bumawi kayo, Kambal. Magtra-trunks lang ako. Sagot ko sabay kindat. Okay, okay, sabay nilang sabi habang humahalakhak. Pagbalik ko mula sa pagpalit, napansin kong nagbubulungan ng Kambal. Parang may binabalak. Hindi ko man marinig, pero may nararamdaman na akong kakaiba. Parang may plano ang dalawang to. Sabay kaming tatlo lumusong sa dagat. Ang galing mo pala lumangoy, Van, sabi ni Dexter. Siguro mas magaling sumisid to, sabi naman ni Daryl, sabay tawa. Ha? Aba, kalokohan na naman ang mga to. Ang nasabi ko na lang, sabay ngiti. Pero sa loob-loob ko, parang may ibang simula ang gabing to. Nung umahon na kami mula sa dagat, bigla akong naiihi kaya dumiretso na ako sa banyo. Pagdating ko sa tapat ng pinto, nagtaka ako. Patay ang ilaw pero open ang gripo. Hindi na ako kumatok kasi nakaawang naman ng kaunti ang pinto. Madilim sa loob, pero inisip ko, baka walang tao. Pero pagpasok ko, bigla na lang may humila sa akin. Si Dexter pala, Kuya Will. Sisigaw sana ako sa gulat, pero nauna na siya. Tinakpan niya ang bibig ko. Van, huwag kang maingay, sabi niya. Hindi ko alam kung anong naramdaman ko sa mga sumunod na segundo. Para bang ang bilis ng lahat. Wala akong kaalam-alam, bigla na lang niya akong hinalikan, na itulak ko siya, hindi ako makapaniwala. At sa totoo lang, ang tanging naiisip ko lang sa mga oras na yon, naiihi pa rin talaga ako. Kaya tumakbo na lang ako paalis. Hindi na ako bumalik sa banyo. At imbes na dumiretso sa kwarto o bumalik sa mesa, naglakad ako pabalik sa dagat. Doon na lang ako nagtampisaw. Doon na rin ako umihi. Pasensya na po sa salita. Lumipas ang mga oras. Ganun pa rin ang setup. Yung iba, lalo na yung mga babae, nakatulog na sa kani-kanilang kwarto. Ang natira na lang, yung mga tuloy-tuloy ang inuman at videoke. Habang nagkakagulo pa rin sa paligid, napansin kong sumesinyas sa akin si Dexter. Hindi ko agad na-gets kung anong gusto niyang ipahiwatig. Yung nguso niya parang may itinuturo. Dahil nga ang ingay ng videoke, nilapitan ko siya. Inilapit niya ang bibig niya sa tenga ko at bumulong. Ligo tayo. Hindi ko man maintindihan kung bakit pero napasagot na lang ako ng mahina. Sige ba? Hindi ko maintindihan. Parang ang dali kong sumang-ayon. Pero ang hindi namin alam, hindi pala kami nag-iisa. Sumunod pala si Daryl sa amin. Natahimik kami nang nasa gilid kami ng dagat, nakaupo sa buhangin. Ang sarap damhin ng lamig ng simoy ng hangin, pati ang bawat hampas ng alon. Van, pwede ba akong magtanong? Sabi ni Dexter. Sagot ko. Galit ka ba sa ginawa kong paghalik sa'yo kanina? Ha? Gulat na sagot ni Daryl. Tol, naghalikan kayo ni Van? Hindi, nagbibiro lang yung kambal mo, Dar. Pilit kong pagtatakip. Hindi, malinaw kaya, sabi ni Daryl. Andaya mo naman, Bal. Ang usapan natin, di ba? Inagaw ni Dexter ang usapan. Bakit, anong usapan nyo? Tanong ko. Wala yon. Mabilis na sagot ni Dex. Sige na, sabihin nyo na. Pag hindi nyo sinabi, magagalit na talaga ako sa inyo. Okay, sasabihin ko na. Pahamak talaga tong bunganga mo, Dar, sabi ni Dexter. Ganito kasi yun, Van. Basta, wag ka magagalit ha. Oo nga, sabi ko. Usapan kasi namin ni Kambaldar, paunahan kaming makuha ang loob mo. At alam mo na, yung mahulog ang loob mo sa amin. Natahimik ako, Kuya Will. Nagsalita rin si Daryl. At sabi ko naman kay Dex, paano kung sabay nating subukan si Van, Tol?
Yun talaga ang totoong plano namin, Van. Sorry ha. Okay, okay. Pero bakit ako pa? Tanong ko. Pwede naman sina Donna, Joanne, o Joe. Ayaw ko sa kanila, sabi ni Daryl. Mga malalanding bakla. Ikaw, Van, hindi malandi. Ikaw kasi ang gusto ko, Van. Dagdag pa ni Dexter. Pwede mo ba kami pagbigyan? Hoy, baliw kayong dalawa. Sabay tatayo sana ako pero bigla akong niyakap ni Dexter ng mahigpit. Tol, buhatin na natin. Doon tayo sa gilid, sa bandang madilim. Walang makakakita doon, sabi ni Daryl. Hindi ako pwedeng sumigaw, Kuya Will. Siguradong magigising ang iba at baka magtaka pa sila. Actually, Kuya Will, madaling araw na nun, nasa 3:00 ng umaga. Yung iba, nasa kasarapan na ng pagtulog. Yung iba, tapos na sa inuman. Kaming 3, ayun na, nasa gilid nakatago. Doon pala kami magbibidyokehan. Kuya Will, sa bilis ng mga pangyayari, ni hindi ko na alam kung paano umikot ang galawan naming 3 ng kambal. May salitan kaming naghahalikan. Tapos, bigla na lang naisip ng dalawa na magduet kaming 3. Maya-maya, inilabas na nila pareho ang kanilang microphone. Si Dexter, inilapit ang kanya sa harapan ko at sabay sabing, "Kantahan mo nga ako, Ivan." Kaya, hinawakan ko ito at kinantahan ko siya ng banayad. Ginalingan ko talaga ang pagkanta, kaya napapapikit si Dexter sa sarap ng tuwang nararamdaman niya habang nakikinig. Pero si Daryl, dumaan naman sa likod ko. Ramdam ko ang pintig ng microphone niya habang tuloy lang ako sa pagkanta. Ilang minuto lang, nagpalitan sila ng pwesto. Si Daryl naman ang nasa harap at si Dexter na ngayon ang nasa likod ko. Enjoy na enjoy kaming 3 sa aming videokehan sa madilim na bahagi. Pagkatapos, sabay nilang inilapit sa akin ang mga microphone nila. Gusto nilang kantahan ko silang dalawa. At habang papalapit na sa dulo ang kantahan, napasigaw talaga ako sa sobrang saya at kilig. Nang matapos ang duet naming 3, tahimik kaming nag-ayos. Bumalik kami sa mesa na parang walang nangyari. Pero sa totoo lang, ramdam ko pa rin yung kirot at hapdi. Pero nasabi ko na lang sa sarili ko, ay, bongga naman. Kambal na pinagpala sabay sa isang gabi. Aba, hindi na ako pa sweet girl. Ako na ang reyna ng gabi. Pagdating namin sa mesa kung saan tuloy pa rin ang inuman, nagsalita agad si Donna. "Besh Joe, may napapansin ka ba kay Tita Amiga Van natin?" "Oo, happy siya. Mukhang nakascore," sagot ni Joanne. "Alam na dis," sabi ni Donna habang nagtatawanan. "Buti pa si Amiga, nabinyagan na naman. 2 pa." Sabay kumindat ang kambal. 4:00 na nun, nagpainit ako ng tubig para magkape. "Oh, magtimpla na kayo ng kape nyo. May cup noodles din dyan para sa mga nagugutom sa lambing." Tapos biglang sabi pa, "Besh, iba talaga pag nabibinyagan ng bulaklak, nagiging mabait." Sobra ang tawa niya habang sumisip-sip ng kape. "Anong gusto mo, Dex? Purong kape?" Tanong ko. "Ayoko. Gusto ko yung Nescafe. Kasi mas masarap pag 3." Sabay kindat ni Daryl. Maya-maya, unti-unti nang nagigising ang iba. "Morning mga beshi," bati pa nga ng isa, habang pilit idinidilat ang mata. Ang sabi nila, kami raw 6 ang walang tulog nung gabing yon. Ako, si Donna, Joe, Joan at syempre ang kambal. Grabe Kuya Will, ganun pala yon, no? Hindi mo mararamdaman ang puyat o pagod kapag alam mong may 2 lalaking tila may gusto sa'yo. Wala kaming label. Wala ring malinaw na communication. Pero ramdam ko sa mga kilos nila, sa pakikisama nila, ang sinseridad. Yung bang totoo silang kaibigan, pero may halong lambing, may halong ingat,
May halong pagtingin. Kuya Will, masama po ba ang ginawa ko? Malandi po ba ako sa part na yon? Sana po, payuhan niyo ako. Sa totoo lang, tao lang din naman ako. May pangangailangan, may damdaming naghahanap. Hindi rin ako immune sa kilig, sa pagnanais na mahalin at magmahal. Isa lang naman po talaga ang gusto ko sa buhay, Kuya Will. Yung magmahal ng totoo. At kung masasaktan man ako sa dulo, handa rin naman akong tanggapin. Sa mga tagapakinig at tagapayo mo, Kuya Will, sana po, huwag niyo akong husgahan. Tao lang po ako. Nagkakamali, pero natututo rin. Hanggang dito na lang po ang sulat ko, Kuya Will. Maraming salamat po at God bless you always. I love your channel. Mabuhay po kayo. Alam mo, habang pinapakinggan ko ang kwento ni Van, hindi ko maiwasang mapaisip gaano karaming tao ang may mga lihim na damdaming pilit nilang tinatago sa likod ng tawa. Ilan sa atin ang kagaya ni Van, na sa isang sandaling di inaasahan, nahulog, nalito, pero piniling maramdaman kaysa magpanggap? Hindi madali ang ganong karanasan, yung tipong isang gabing parang simpleng tawanan lang, pero may iniwang ingay sa puso. Isang gabing parang walang saysay, pero hindi mo makalimutan. Isang microphone lang sana, pero may na-record itong mas malalim pa sa boses, puso. Kung ikaw na nakikinig ngayon ay may pinagdadaanan ding katulad ng kay Van, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Normal lang ang malito, normal lang ang maghanap, normal lang ang umasa, kahit sa mga pagkakataong walang kasiguraduhan. Pero sana, sa bawat karanasang pinapasok mo, bit-bit mo ang respeto para sa sarili mo at para sa taong kasama mo. At kung sakali mang hindi kayo magtagpo sa dulo ng kwento, ayos lang. Dahil minsan, hindi naman talaga ang happy ending ang mahalaga, kundi yung lakas ng loob mong harapin at ikwento ito. Maraming salamat, Van, sa paglalakas ng loob. Sa mga katulad mong nagbabahagi ng totoo at masalimuot na kwento. Ikaw ang dahilan kung bakit patuloy tayong may saysay dito sa M2M Desires. Ako si Kuya Will, at sa bawat kwento na nadirinig nating gabi-gabi, paulit-ulit kong napapatunayan na ang pag-ibig, kahit magulo, kahit bawal, kahit walang kasiguraduhan, ay karapat-dapat marinig, maunawaan at respetuhin. Hanggang sa muli nating pagkukwentuhan, mga kapamilya, alagaan niyo ang puso niyo. Huwag niyong hayaang matahimik ang mga damdaming dapat marinig. Mag-subscribe kayo, mag-like at i-share ang episode na to kung may natutunan kayo. At huwag kalimutang i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga bagong kwento natin. Ingat kayo, tandaan, your story matters.